Hello, my dear Leo. Welcome back to Practical Mystic. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Poong May Kapal sa pamamagitan ng tarot cards at sa tulong ng aking mga ancestors. So, by the way, hindi ito pa isa-isa na pagbabasa. Ito po lamang ay pangkalahatan na pagbabasa gamit ang aking intuition. So, kunin mo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo gamit ang iyong intuition at baliwalain mo na yung iba pa na mga mensahe. So, atin nang simulan. Universe, spirits, angels, my ancestors, and celestial beings. What does my Leo need to know for this month of August? Okay, ito na para sa iyo, my dear Leo. Sa ilalim ng deck na ito, the beginner tarot is ito yung Seven of Swords. Nangangahulugan na karoon ka ng panibagong paraan. Maaaring ito may kinalaman sa pagre-resolba ng problema. Makikipag-ayos ka sa mga taong iyong na nakaalitan. Makikipag-ayos ka sa kanila at aayusin ninyo yung gusot na nangyari sa pagitan ninyong dalawa. Kasi ang iba sa inyo gusto ninyo na magkakaroon kayo ng malinis na konsensya. Okay? At sa ilalim naman ng deck na to, The Fool, nangangahulugan na merong panibagong oportunidad na kung saan gusto mong sunggabin. Okay? Hindi ka natatakot sa oportunidad na ito. Na hindi mo rin alam kung anong mangyayari kung susunggabin mo ang pagkakataon nito. Yan ang tinatawag na The Fool kasi basta lang siya na nakikipagsapalaran kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya alam. Pero, sinusunggab niya ang pagkakataong ito na nakikipagsapalaran siya na walang takot at pangamba. Okay? So, that's for The Fool. Teka, hindi ko palang nakalimutan. Okay, so kukuha ako ng dalawang card mula sa Powerful Thought Cards by Louise Hay. Okay, so simulan na natin dito. The Hierophant. Katabi ng Hierophant is itong Queen of Pentacles. The Queen of Pentacles. Nakikita mo ba yan? I hope malinaw yan para sa'yo. Siya nga pala, itong The Queen of Pentacles, nakasaad dito na kailangan mong i-activate ang iyong third eye chakra kasi Queen of Pentacles in reverse nangangahulugan na hindi ka grounded, no? Kasi ang iba sa inyo overly ambitious, no? Masyadong maraming mga ambisyon sa buhay. Kasi maaring ang iba sa inyo social climber, no? Or ang iba sa inyo ay mean-spirited, very shallow. Okay? So, ang iba sa inyo is sociopath at jealous or nagsiselos
ukol sa mga achievements ng ibang tao, no? So, this is something that you need to avert, no? So, kailangan mong iwasan ang mga katangian na to para ikay magiging grounded, no? Sa sarili mo, grounded ka. Wala kang pakikialaman kundi yung sarili mo. Para naman, nagiging ganun ka lang kasi, or nagiging ungrounded ka kasi walang nakapagbigay sa iyo ng payo, or walang nakapagbigay nakapagturo sa iyo na, or gabay sa iyo na, or nagbigay payo sa iyo na kailangan maingat ka, or alagaan mo sarili mo para magiging grounded ka, no? And with that, meron tayong Ace of Swords, at saka itong Page of Pentacles na in reverse. Page of Pentacles in reverse, at saka Ace of Swords. Okay, so bukod sa third eye chakra, kailangan mo ding i-activate ang iyong root chakra, no? Kasi sa ngayon, dahil sa Page of Pentacles, nangangahulugan na makakatanggap ka ng masamang balita, no? Ito'y may kinalaman sa iyong negosyo, no? Kasi Pentacles man ito, this is earth, material earth energy, no? Or kung ang iba sa inyo, kung hindi mo nakatanggap ng masamang balita, maaari napagtanto mo na nagkulang ka sa mga layunin, no? Na dapat makamtan, layunin na dapat maabot, okay? Or hangarin na dapat gawin, okay? Or ang iba sa inyo nagkulang sa sentido común, no? Kasi ang iba sa inyo is nagiging responsable sila sa kanilang mga hangarin or sa kanilang mga gawain, no? Marirealize mo ang mga yan sa pamamagitan nitong Ace of Swords, no? Maiisip mo lang bigla kung nakikita mo ito, magkakaroon ka ng clarity ukol sa iyong sitwasyon na napagtanto mo na ang kadahilanan na hindi ka nagiging grounded kasi nagkulang ka sa determinasyon para ma-achieve mo yung hangarin or ang iyong mga plano, no? So, yan. Kahit walang ibang tao na nakapagturo sa iyo, as nakasaad dito sa the Hierophant in reverse, somehow you gain this clarity, no? Na bigla ka lang nakaisip na may kulang, may something na dapat mong ayusin, no? Ayusin yung gusot. Kung gusto mo talaga na magiging matagumpay sa iyong karera or sa iyong negosyo, so kailangan mo talagang kailangan yung determinasyon, yung pagiging responsable, well-grounded sa sarili. So dapat panatilihin mo yon, no? Kailangan yung consistency at saka discipline, okay? And then ito, meron tayong Ten of Swords in the upright, at saka itong the Judgment, no? Kung nakikita mo yung babaeng ito, Ten of Swords, yung mga espada ay pinapahiwatig, pinapakita bilang mga ibon, no?
Tapos, ang kulay ng card na to is parang maliwanag, no? Maaliwalas na kulay. So, nangangahulugan ito ng yung tinatawag na, maaari ito ay may kinalaman sa solar plexus chakra, no? Kasi parang kulay dilaw siya. So, ibig sabihin, kahit hindi aktibo masyado yung root chakra at saka yung third eye chakra mo, pero somehow, yung solar plexus chakra mo is very active, no? Parang nagkaroon ka ng kalayaan sa bandang ito, no? Sa Ten of Swords. Malaya ka na ngayon sa mga bagay na nakapag bigay kaguluhan sa iyong isipan, no? Ito, pangalawang arcana card na ito, no, sa'yo, judgment, no? Ito ay judgment. So, magkakaroon ng self-evaluation, no? Bigla ka na lang mapaisip, no? Or awakening, magkakaroon ka ng awakening, renewal, or composure. Ang iba sa inyo ay excuse me, magkakaroon ka ng self-realization or magiging awakened ka, no? Biglaan kang magkamulat, no? Ukol sa mga kaganapan sa buhay mo. And maaring ang judgment na ito ay may kinalaman sa pagpapatawad, no? Mapapatawad mo na yung mga tao nagkasala sa'yo, or pinapatawad mo na yung sarili mo ukol sa mga karanasan na nangyari, no? Okay. So, dito na banda, the Hierophant, we have the Queen of Pentacles na in reverse, the Ace of Swords, kasama niya ay yung Page of Pentacles, at saka Ten of Swords in the upright, at saka the Judgment. Okay, so para sa powerful thought cards, nakasaad dito that na yung isipan mo ay napaka-creative, no? My thoughts are creative. Please affirm this to yourself. My thoughts are creative. Okay, maganda ito para sa iyo. I say out to every negative thought that comes to my mind. No person, place, things has any power over me, for I am the only thinker in my mind. I create my own reality and everyone in it. Okay, uulitin ko ito para sa'yo. I say out to every negative thought that comes to my mind. No person, place, or thing has any power over me, for I am the only thinker in my mind. I create my own reality and everyone in it. So, ibig sabihin na sa bawat negatibo na mga kaisipan na nandyan sa iyong isipan, kailangan mo itong sabihin, no? Sabihin mo. Speak for your truth, no? Ito yung sasabihin mo. Walang tao, walang lugar, walang bagay na magkakaroon ng kapangyarihan para sa akin. Wala silang kapangyarihan sa akin, no? Dahil ako ang nag-iisip sa aking isipan. Walang sino man, walang anuman, walang saan man ang mga ito ang makapangyarihan para talunin ang aking isipan, no? Wala silang kapangyarihan para talunin ang aking isipan. So, lahat-lahat ng mga negatibo na mga kaisipan ay hindi nararapat para sa akin. Okay? At wala silang kapangyarihan sa akin. Ako mismo ang nag-iisip sa aking isipan.
Ako ang gagawa ng aking sariling realidad at ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, so parang sinasabi na rin na ang aking kinabukasan ay nakadepende lamang sa kalidad ng aking mga kaisipan, no? My future depends upon the quality of my thoughts, and it is me who thinks. And whatever I think, I create my own reality. So kung ano man yung iniisip ko, nangangahulugan na ako lang din mismo ang makakagawa ng aking pansariling realidad. Halimbawa, kung ako ay nag-iisip ng mga positibong bagay, so ibig sabihin, I have positive reality in life. I have optimistic realities in life. So, ang lahat ng mga positibo na mangyayari sa buhay ay mag-a-attract sa akin. Lahat ng mga positibo at walang negatibo. Ngayon, sa kabilang dako, na kung saan, kung ang aking isip ay puno ng mga negatibo, so lahat ng mga negatibo na mga pangyayari ay mag-a-attract din sa aking buhay. So yun na ang magiging realidad ng aking buhay. So lahat ng mga negatibo ay mag-a-attract sa akin at walang ni isang positibong bagay. Okay, so kung ano man yung iniisip ko, yun na din ang magkakaroon ang mag-a-attract sa akin. So, kasi yung isipan natin is energy, no? Our thoughts are energy, and because it is energy, it has its own frequency. So, kung nag-iisip ako ng positibo, so I have that mental energy which is high vibrational, and because it's high vibrational, I attract the same energy vibrationally matched to it. So, iniisip ko yung paglago ng ng aking pera or paglago ng aking negosyo. So, yun ang mga iniisip ko. So, ito ay something positibo. So, I have that high vibrational mental energy. So, I also attract the same frequency. And so, that's my reality. Then the universe will project the same frequency that is matching, that is the same to the quality of my thoughts. So, yun. And then, dito na tayo sa kabilang dako. Okay. Meron tayong 2 of Wands in reverse at saka 7 of Pentacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8 pala. Okay. So, meron tayong 8 of Pentacles in the upright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At saka 2 of Wands in reverse. Nangangahulugan na yeah, maganda ito. So, this is double confirmation na yung solar plexus chakra mo is balance na siya, no? Very active. Ito may kinalaman sa iyong bagong trabaho or bagong negosyo. Or ang iba sa inyo ay magkakaroon ng panibagong negosyo. Itatayo mo ito or kalakalan, magkakaroon kayo ng kalakalan, magkakaroon kayo na maaaring created na hindi man ito trabaho or hindi ito negosyo, parang sinasabi dito na meron kang panibagong hilig, no? Bagay na ginagawa mo na iyong nakahiligan, no? So, meron kang passion sa gawain na ito or sa aktibidad na ito na kung saan ibinigay mo ang iyong pinapakita mo ang iyong kakayahan sa paggawa nito, no? Kasama na dyan yung hard work. May dedication ka dito
hindi mo alam na meron ka palang abilidad sa paggawa nito. So, pinagsama yung hard work, dedication, at saka passion, no? Hindi mo alam na meron ka palang abilidad sa paggawa nito. So, diyan mo lang siya na-realize, at saka ginugol mo na lahat ng yung sipag at saka sa paggawa nito, no? So, of course, ang pinakamahalaga dyan ay yung pasensya, no? Sa lahat ng yung ginagawa, kasama na yung sipag, abilidad, yung talento mo, ginugol mo lahat dyan. At of course, kasama na nangunguna yung pasensya, no? So, patience talaga. Kasi, ginagawa mo ito na yung pakiramdam mo parang walang nakakakita sa iyong mga sa iyong sipag, walang nakakita, pero ginagawa mo ito kasi gusto mo ito, no? So nangunguna sa lahat yung pasensya. Tapos ito yung two of wands, ibig sabihin parang meron kang nalaman, dalawang desisyon na dapat pagpipilian. Alam mo na kung anong mangyayari kung yung unang desisyon ang pipiliin mo, at parang nakikita mo rin kung ano ang mangyayari kung pipiliin mo yung pangalawang desisyon. So nakatuon ka doon sa pangalawang desisyon na kung saan gusto mo talagang ito ang pipiliin mo. So pinaplano mo na yon. Kaya lang ang nangyayari in reverse man ito. So ibig sabihin, kahit alam mo kung anong desisyon ang dapat mong piliin, hindi mo talaga siya nagawa, no? So para na rin sinasabi na hindi ka nakapag-decide kasi merong dahilan, no? Alam mo sa sarili mo na gusto mong piliin si decision B, pero hindi mo nagawa ipagpatuloy yung abutin or mag-decide doon sa decision B kasi hindi mo na work on sa decision B kasi nahihirapan ka, meron kang malalim na dahilan kung bakit na hindi mo napagpatuloy yung pag-work on doon sa decision B. Okay, so I hope malalaman natin kung ano yon. Or maaring ikaw mismo, alam mo kung anong dahilan bakit hindi ka nakapagpili doon sa decision B or kahit man sa decision A. Pero gusto mo talaga sa decision B or sa decision A, hindi mo lang siya na work on, no? Hindi mo siya na work out. Tapos ito, pangatlong arcana card na itong The Hermit, no? The Hermit at saka tapos meron din tayong Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Wow naman. So, itong Pentacle, no? This is material earth energy, no? And the Hermit is number 9. So, nangangahulugan na okay naman yung third eye chakra mo. So, ibig sabihin, dahil aktibo yung third eye chakra mo, nangangahulugan na magkakaroon ka talaga ng clarity, no? Maiisip mo kung ano yung dapat mo mapagtanto, no? Anong dapat mong malaman, okay? Dahil meron kang The Hermit na arcana at saka meron kang Ace of Swords, no? So, okay yung mental energy kasi balance yung third eye chakra. So, itong The Hermit, ikaw ay hinahanap mo yung sarili mo. Nagpunta ka sa ikaw ay pupunta sa lugar na kung saan ikaw ay nagninilay-nilay, hinahanap mo yung sarili mo, kung ano yung hinahangad ng iyong kaluluwa, no? Magkakaroon ka ng spiritual enlightenment, no? And nag-iisip ka tungkol sa sarili mo, nag-iisip ka kung ano yung mga nagawa mo, ano yung mga karanasan mo, yung mga kaganapan sa buhay mo, iniisip mo lahat ng mga yun, pinag-iisipan mo ng maigi,
At naghahangad ka ng ah ah naghahangad ka ng katahimikan at gusto mo rin ng makatanggap ng revelasyon mula sa iyong intuition or maaring sa iyong ah um, mensahe mula sa Poong May Kapal, no? Kasi nagpunta ka sa tahimik na lugar, maaring ikaw ay nananalangin at hinahangad mo na pagkatapos mo manalangin is gusto mo makatanggap ng mensahe mula sa Poong May Kapal, no? Gamit ang iyong intuition. Okay, so maganda ito para sa iyo, my dear Leo. And wow, ang ganda naman. Pangalawang beses na nagkaroon ng Ace of Pentacles. Ito, Ace of Pentacles in the upright. At saka ito, Ace of Pentacles din in the upright. So, ibig sabihin, makakatanggap ka ng panibagong oportunidad na may kinalaman sa pera, no? Magkakaroon ka ng panibagong simula. Panibagong simula in the sense na ito may kinalaman sa trabaho. Kung hindi man ito negosyo, ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng panibagong trabaho, or makakaroon ka na oportunidad na may kinalaman pa rin sa pera, no? Ito ay or panibagong negosyo, makakatanggap ka ng pera sa ibang tao, or magkakaroon ka ng investment, or makakatanggap ka ng savings. Ito ay may kinalaman sa paglago ng pera sa iyong financial na aspeto, na kung saan makakaranas ka ng security, stability, at saka abundance. And siguro nag-e-enjoy ka sa abundance na ito kasi bunga ito ng iyong pagmamanifest, no? Marunong kang magmanifest kasi I mean, magaling, matagumpay ang manifestation. Matagumpay yung manifestation dahil matagumpay yung manifestation dahil aktibo man yung third eye chakra mo, no? Maganda yun, maganda. I'm happy for you. And ito ang The Empress. Wow, ganda naman. Alam mo ba, yung The Empress, ikaw yung babae na super, bilang Empress, syempre, mataas yung confidence level mo, very strong ka, very abundant, stable, alam mo kung sino ka, matapang ka, very nurturing, mapagmahal, mapagbigay. Maganda ito, very abundant, no? Kaya lang, in reverse, so ibig sabihin, hindi ka grounded, no? So, that is something that you need to work on. Parang, kailangan mong alagaan yung sarili mo para magiging grounded ka at balanse. Ito, the freedom. Freedom is my divine right. Affirm this to yourself, freedom is my divine right. You are free to think wonderful thoughts. You move beyond past limitations into freedom, and you are now becoming all that you are created to be. So, yung kalayaan, isa na yun sa mga pribilehiyo na ating makakamit. Handog yan or bigay sa atin yan ng Poong May Kapal. So, dapat natin ito i-enjoy, no? I-enjoy natin yung pribilehiyo na ito. Okay, so, ulitin ko para sa iyo. You are free to think wonderful thoughts. You move beyond past limitations into freedom, and you are now becoming all that you are created to be. So, kung ano man yung iniisip mo, yun din ang mangyayari sa iyo, no? What the mind has conceived, the body can. So, kung nag-iisip ka ng kasaganahan sa pera, kasaganahan sa negosyo, or
paglago ng iyong negosyo or kasaganahan sa iyong karera. So lahat na yan ng mga iniisip mo, mangyayari din yan sa iyo kasi yun ang minamanifest ng iyong isipan gamit ang iyong third eye chakra, which is very strong and very balanced. So mag-i-enjoy ka sa mga sa abilidad na yan na meron ka. So ito lang ang masasabi ko sa iyo, my dear Leo. I hope na itong Empress na ito magiging upright na ito, no, sa pamamagitan ng pangangalaga sa iyong sarili, no? Alagaan mo sarili, mahalin mo ang iyong sarili para ikay magiging grounded, tapos magiging disiplinado ka sa sarili mo para makamit mo ang iyong mga hangarin sa buhay. Magiging matagumpay ka sa iyong mga layunin. So, magkikita-kita tayo muli. So, sa susunod na reading session, I declare you clarity, truth, and healing. And God bless you.